Sa video na 'to pag-usapan natin Azaro the most wanted parfum. It's me Eric, welcome back sa Pocket Sense PH kung saan gumagawa tayo ng mga honest reviews tungkol sa mga pabango. At sa video nga na 'to pag-uusapan natin ang scent profile, performance, wearability, age, suitability, at talakayin na rin natin ang pagkakaiba niya sa ibang flankers ng line na 'to. For the note breakdown, tatlo lang yung notes niya, ginger, woodsy notes, at bourbon vanilla. Inispray ko na dito, pero bago ako pumunta sa scent profile, maiksing kwento, kaya ako naisipang gawa ng video ngayon, kaya ako ginagawa ng video ngayon, kasi nag-scroll ako kanina sa YouTube, at pagpunta ko dito sa channel, napansin ko, wala pa to. Samantalang, kumbaga, siguro kapag ginraidan ko yung mga perfumes na meron ako, isa to dun sa nasa mataas na level. Although, personal preference, hindi ko siya masyado magagamit, no? Due to, mamaya explain yung reason. Wala siya dito. Tapos, previously, may video kami dito sa channel, kasama ko yung wife ko at saka mga pamangkin naming babae. Naglaban sa dulo nung, ano kasi yun perfume tournament. So, iba't ibang perfumes, minatch up hanggang sa isa na lang yung matira. Ang nanalo doon, YSLY o The Parfum. Kung di ako nagkakamali, ito yung nakatapat niya eh. Kaya parang weird lang na hindi ko pa pala nagagawa. Tapos, December, maganda kasi itong pang December na perfume. Although ngayon mas malamig pa rin naman. And wearability, mamaya ko na lang din yun i-expound. So for the scent profile, initial spray niya, ang mature, hindi matandang-matanda. Pero kung naamoy mo na kasi ibang flanker sa line na ito, masasabi ko ito kagad yung pinaka-mature. Mamaya banggitin ko kung anong age yung tingin ko suitable. Hindi negative yun Okay siya. Entirety ng scent profile niya. Initial scent may sipa, may spicy kick. Energizing. Yung energizing na word lagi kong nagagamit sa mga fresh scents. 'Di ba? Pag citrus kasi opening, parang energizing, fresh, ganyan. Ito, hindi siya fresh Energizing pero leaning towards warm. Warm and spicy. Siguro nga dahil sa ginger. Parang biglang sipa talaga yung amoy na hindi matulis. May sweetness na siya sa umpisa pero hindi overly sweet. Konti lang din. So laro siya ng spices. Kahit na ginger lang i-listed parang alam mo kagad na may spicy kick, may konting tamis. Tapos mali kasi kung gagamitin kong fresh and vibrant Energizing lang yung word na feeling ko suitable. Pagdating niya sa mid, paglabas ng woods, nagdadagdag ng masculinity. Mas lalaki na siya. Mas nagdadagdag ng depth. Feeling ko, ito rin yung nag-balance doon sa magiging amoy niya paglabas na ng vanilla. Yung combination kasi or yung labas kasi ng amoy ng vanilla, hindi matamis. May sweetness siya, pero hindi overly sweet. Mas darker. Rich, darker. Hindi siya yung vanilla na malandi. Seductive, pero hindi malandi. Kaya siguro nasasabi ko rin na mature yung scent profile niya. Yung combination kasi ng amoy, although may sweetness, although may may factor na pagiging seductive yung quality or yung scent profile niya, pero nasa mas mature na level. Lalaking lalaki, yung sweetness niya hindi dun sa level na pang party. Pwede siguro pang intimate, ganun. Ay, tumatalon na pala ako. So yun yung scent profile niya. Ang dark, ang mysterious, ang lalaki. Pero ang classy tsaka ang sophisticated din at the same time. Palun ako sa performance. Longevity, more than 8 hours. Baka umabot ng 10 hours. At pwede. Projection, okay yung projection niya for the first 2 to 3 hours bago maging skin scent.
Si Yaj, sobrang okay din. Nag-iwan siya ng inviting na amoy from, yung initial spray pa lang niya eh. Inviting na kagad. Pero mas mabango talaga yung from mid to dry down. Though, gusto ko rin kasi yung smell ng initial scent, ng initial spray niya eh. Pero mas masarap amoyin yung mid to dry down. Yung dry down niya, sobrang sarap amoyin. Kapag skin scent na, kapag inamoy mo na lang dito, balansado na. Sana ako, wearability, nasabi ko na kanina, parang mas bagay talaga siya nasabi ko kanina, parang hindi siya pang party na level. Siguro pwede pa rin, pero hindi siya, wag mong i-expect na parang siya yung level ng Ultramail, hindi ganong level. Kahit may okay na projection siya, kahit may okay na CH siya, hindi ganun ka level na pang party eh. Mas bagay nga to pang date night, ganyan. Para siya para siya nasa pagitan ng pang date night saka ng pang party. Yun, kaya ako lang nabanggit si Ultramail. Si Ultramail kasi is more playful eh, kumpara dito. Ito is more mature. Mas sophisticated din to. Mas classy, kaya parang naisip ko nga, mas bagay siya pang date night. Mas bagay siya pang something more serious. Date. Age suitability, ulit. So, wearability, bagay siya pang gabi. Mas bagay siya sa malamig. Hindi ko siya nakikitang okay gamitin pag mainit. Hindi talaga. Inaamoy-amoy ko. Nagbabalance yung linamnam sa tamis. Ang dark, ang mysterious. Age suitability, feeling ko 25, mid-20s pataas. Hindi siya bagay sa teenager. Pwede pa to pang office? Pwede. Palagay ko kung ang office na sinasabi mo is air condition, spray ka nito, mga 2 sprays lang. Okay siya. Bango na ito, no? Pag naglalakad ka dun sa opisina niyo. Pero kung field work ka, or yung workplace mo is mainit, hindi siya bagay. Malagkit. Mas matamis kasi siya sa dulo pagdating sa dry down. Although, katulad ng sinabi ko kanina, hindi naman siya overly sweet. Pero, kasi kung gagamitin mo sa mainit, mangingibabaw yung pagiging malagkit eh. Kasi, mas magpo-project, ganyan. So, parang hindi siya bagay ka partner ng mainit. Briefly talakayin ko yung differences niya doon sa ibang sa line ng Most Wanted. Yung EDP, yung Eau de Toilette na version, yun yung para sa akin, pinaka-youthful, pinaka-playful. So, kung naghahanap ka ng pang-party, feeling ko yun yung better alternative kesa nito. Pero, maglalaban sila eh. Opinion ko lang pareho kasing okay. Pero yung Eau de Toilette para sa akin is for a younger market. So, kung teenager ka, definitely yun yung tuturo ko kaysa dito. Pero kung gusto mo yung mas seryoso, mas mature nga yung amoy. Yung mature na word is hindi pang matanda. I mean, yun, mas playful kasi yung mas pambata, no? Kung less playful yung gusto mo, eto. So, sige, sabihin na natin pwede ito sa teenager, pero if gusto mo lang nung less playful, kung parang nasusuya ka na dun sa Eau de Toilette na version, pwede to. Yung mas darker na version, ito. Okay, next, Wanted by Night. Okay, yung Wanted by Night, parang yun yung rugged na version. Yun yung rugged, ito yung mas sophisticated na version. So, hindi ko sinasabing kaamoy ng Sauvage yun pero madalas ko kasing sabihin, yung Sauvage is rugged, parang clean and fresh na rugged. So, kung in comparison dito sa linya na itong The Most Wanted, The Most Wanted parfum yung elegante, yung sophisticado, yung Wanted by Night, yun yung rugged na version. Pwede rin pang party yun. Actually, mas marami siyang pwedeng paggamitan na occasions or na event. Pero less formal. Ito kasi formal talaga eh. Kung in comparison doon.
So, ano yung which one is better? Mahirap sagutin eh. Kasi, kung for my age, sa estado ko, siguro ito, yung gagamitin ko. Parang toss coin lang ako neto, tsaka ng wanted by night. Depende kung anong occasion or kung anong activity. Kung less formal, wanted by night. Kung something more formal or date night, ito. Ngayon, kung, oo nga, no, kung attend ka sa prom, ang best option for you para sa akin, yung Ode Toilet. Yun, hindi ko napapabahin to. At least ma-add ko na dito sa channel natin. So, sobrang okay na ito. Hindi lang talaga siya okay gamitin pag umaga, hindi siya okay gamitin kapag hindi malamig. Pero kapag malamig or kapag gabi, sobrang okay na. Mas bagay siya pang formal. Although, nakikita ko naman na mag-work din siya pang casual. Pwede rin. Basta sa malamig na setting. So, kung meron ka nito or kung may type ka doon sa mga flankers niya, lagay mo sa comment section. Maraming salamat.